Pero before natin pag-usapan, yung mga opisyal na talagang nanindigan, lalo na yung ating Pangulo at si Martin Romualdez, naninindigan ng totoo sa ating soberenya, sa ating territory. Nagresolusyon yung Senado. Hindi siya pumirma. Kasama yung mga Duterte senators. Ayan, no? Hanggang t-shirt lang sila. Ayan, mga senador, mga kababayan na hindi pumirma. Si Bongo, si Robin Padilla, De La Rosa, Villanueva, Cayetano, dalawang Cayetano, si Chis Escudero, Marcoleta, si Amy Marcos. Kaya deserve. Doon ang iniidolo nila na leader. Mga kababayan, pinabura na nga tayo ng UNCLOS pagkatapos binaliwala niya mismo. Lalong lumakas yung loob ng China. Kasi yung leader, mismo, leader ng ating bansa, di kinikilala. Yung arbitral ruling, walang bigat sa kanya yung ruling. Malinaw. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Before natin pag-usapan yung issue sa West Philippine Sea, kasi yung hot topic ngayon, lalo't yung mga senador, nag-resolusyon mga kababayan, na nagkukundina po doon sa ambassador ng China na winalang hiya po tayo. Pero yung mga Duterte senators kumampi. Ngayon, ang latest, si Amy Marcos mga kababayan, papalitan as Chairman Committee on Foreign Affairs. That's right. Pero before natin pag-usapan, yung mga opisyal na talagang nanindigan, lalo na yung ating Pangulo at si Martin Romualdez, naninindigan ng totoo sa ating soberenya, sa ating territory. Unahin muna natin itong si Amy Marcos kasi sabi sa balita, papalitan na siya bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Kinonfirm siya ni Ping Lacson. Deserve na deserve. Kaya sabi ni Atty. Jesus Falces, as per Senator Ping Lacson, the majority bloc will kick out Amy Marcos as chairperson of Foreign Relations Committee. Tama yan, hindi dapat mamono ang isang tuta ng China dyan. Nagresolusyon yung Senado, hindi siya pumirma, kasama yung mga Duterte senators. Ayan, no? Hanggang t-shirt lang sila. Ayan, mga senador, mga kababayan na hindi pumirma. Si Bongo, si Robin Padilla, De La Rosa, Villanueva, Cayetano, dalawang Cayetano, si Chis Escudero, Marcoleta, si Amy Marcos. Kaya deserve. Imbes, nagresolusyon siya, counter-resolusyon, pabor sa China. Kaya importante pag-usapan natin ito mga kababayan na paninindigan na sinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, ang issue po sa West Philippine Sea, hindi po siya simpleng foreign policy debate. Ito po ay direktang test ng pagkamakabayan ng bawat leader sa bansa. Huwag po kayong pauuto doon sa mga pasuot-suot lang ng t-shirt na ipaglalaban yung West Philippine Sea. Pa-picture-picture lang po, patalon-talon, pasigaw-sigaw. Pagdating na doon sa resolusyon na nagkukundina sa pagmamalabis ng China, hindi na sila pipirma. Mga plastic, mga kababayan. Pero sa 19th Congress, malinaw yung paninindigan sa Congress, mga kababayan. Malinaw. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, katandem yung 19th Congress, yung House of Representatives, sa pamumuno ni Martin Romualdez, tumayo para ipaglaban po yung soberenya at dignidad ng ating bansa. Malinaw po yon. Pero kailangan nating i-expose mga kababayan, may mga politiko talaga na dapat ingatan po natin. Mga politiko at operators, online operators, tahimik po sila kapag China ang may kasalanan. Maingay sila kapag ang Pilipinas kailangang umatras. Handang isakritisyo ang ating sovereignty kapalit ng relasyon at projects at loans. Yun ang nakakalungkot mga kababayan. Yung China pa naman, mahilig sa ganyan kasi mayaman sila. So ang strategy nila, papainan ka ng mga loans projects para lumambot. Pero ang interest nila mga kababayan, kami ng ating yaman. Huwag tayong pauuto sa ganyang strategy mga kababayan ng China. So malinaw po sa atin, ang West Philippine Sea po ay hindi katang-isip. Ito ay isang batas. Hindi ito disputed mga kababayan kung malinaw ang batas. Kasi po, ang West Philippine Sea, bahagi po siya ng exclusive economic zone ng ating bansa. Exclusive. Ibig sabihin, sa atin lang, exclusive nga eh. Malinaw na pinagtibay ng 2016 arbitral ruling. Dapat malinaw yan sa isipan ng ating mga leader.
final, binding at kinikilala ng international law. Kaya lang itong leader nila, si Digong, sabi po sa interview sa kanya noon, papilangan niya yan, itapon ko yan sa basurahan. Yun ang iniidolo nila na leader. Mga kababayan, pinabura na nga tayo ng UNCLOS, pagkatapos binaliwala niya mismo. Lalong lumakas yung loob ng China. Kasi yung leader, mismo, leader ng ating bansa, di kinikilala. Yung arbitral ruling, walang bigat sa kanya yung ruling. Malinaw na pagtraidor sa ating mga mamamayang Pilipino. Di ba? Tapos sabihin pa na gusto niya, pwede ninyo kami na gawing province. May ganon. So, hindi na tayo nagtataka mga kababayan kung bakit masyadong friendly ang mga Chinese official sa mga Duterte. Kay Sara, kay Baste, pumunta pa lang yung ambassador. Malinaw na divide and conquer ang kanilang strategy. At napaka-critical mga kababayan ang 2028 election. Kapag ang leader friendly sa China po, na kahit kinakamkam yung ating territory, tahimik lang, hindi malayo mga kababayan, pagdating ng panahon, baka wala na tayo pong bansa. Payag kayo sa ganyan. Yung ipinaglaban ng ating mga bayani, lahat lang mababaliwala, magiging alipin tayo ng mga Chinese. Ngayon nga po, sino yung mayayaman dito sa ating bansa? Di ba mga Chinese? You see? So, kapag mga kababayan, may mga politikong ayaw banggitin ang 2016 arbitral ruling, gusto itong isantabi o tinatawag itong historical footnote, ibig sabihin niyan hindi siya neutral. Siya po ay aktibong nagpapahina sa posisyon ng ating bansa. At oo, siya ay DDS. Sigurado yan. Yan ang narrative ng mga DDS po. Sila mga kababayan ang modernong makapili. Kaya huwag kayong pauuto mga kababayan sa mga politikong ganyan pag nagsalita sa mga interviews po. Kasi po, sa totoo lang, sa geopolitics mga kababayan, ang pag-uurong ay imbitasyon sa pang-aaboso. Kaya importante yung paninindigan. Nakita ninyo yung paninindigan ng ating Pangulong Bongbong? Yun ang tama. Yung paninindigan na sinusulong ng 19th Congress sa pamumuno noon ni Martin Romualdez, yun po yung tama. Yung 19th Congress po, sa pamumuno ni Martin, tahasan pong kinundina ang China. Ang agresyon na ginagawa po nila sa atin. Malinaw po ang record ni Martin Romualdez. Tinawag niya ang China Coast Guard, yung actions na ginagawa nila palagi sa ating mga Coast Guard mga kababayan bilang reckless, dangerous maneuvers. Tinukoy niya ang paulit-ulit na ginagawang harassment ng mga Chinese bilang troubling pattern of behavior. Yan ang totoong may paninindigan po. At giniit niya na ang WPS ay atin. Bahagi siya ng EEZ, Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dapat malinaw po yun sa atin. Kasi po, ang 2016 arbitral ruling po, ito po yung ating legal shield. Pero yung mga pro-China po, pro-China bloc, gusto nilang burahin ang pagkapanalo ng Pilipinas. Imagine that. Pero sa kabilang banda, sabi ni Martin, ito'y ating kalasag, legal shield, at hindi ito negotiable. So nanawagan siya noon na magkaisa po tayo. Importante ang national unity mga kababayan sa pag-undermine nito. Kaya kailangan po, aktibo nating basagin yung mga propaganda ng mga pro-China dito sa ating bansa. So, ang dapat na tanong mga kababayan ng publiko sa mga leader natin, mga pro-China politicians, kung hindi mo kayang ipagtanggol ang ipinanalong legal natin, so anong klaseng mga leader kayo? Di ba po? Pero hindi man po tayo ibig sabihin na nindigan, gusto na nating makipag-away, makipag-gira, na ito yung palaging narrative ng mga pro-China mga kababayan na pinapalabas nila. Gusto nating ipahamak ang ating bansa mismo. Kasi sa ating paninindigan, sinasabi nila, kaya ba natin anyang makipag-gira? Sino bang nagsabi sa inyo, makikipag-gira tayo? Ang ginagamit po natin, diplomacy, malinaw. Pero dapat palakasin natin yung ating defense, yung deterrence. Kasi pag hindi, lalamunin ka, yun ang natural na ugali ng mga tao at ng mga bansa. Kaya dapat pinapalakas natin, yun ang ginagawa ng ating Pangulo. Yung alliance natin.
So sa diplomacy mga kababayan, dapat may prinsipyo. Hindi yung diplomacy na pagyuko. Si Martin bukas sa dialogue. Nung siya pa yung speaker, ito yung kanyang laging sinasabi. Pero malinaw ang linya. Usap, hindi pagsoko. Diplomacy, hindi intimidation. Diritsahan niya mga kababayan, remember? Sinabi po sa Chinese ambassador noon na si Wang Xilian na lumalaan niya yung ating relasyon kasi sa tumitinding hostility ng China. At sinabi niya, hindi niya titigil ang Pilipinas sa lihitimong misyon sa West Philippine Sea. Niloko tayo po ng China, malinaw. Pag tiningnan ninyo yung history kung bakit sila nandiyan. Noon, wala man sila dyan. Ang nandyan, mga mangingisda na Chinese, Filipino, Vietnamese, pero walang military barracks, walang artificial islands na ginawa nilang military base. Anong sinabi nila nang magsimula silang mag-develop dyan? Gamit mga kababayan yung mga makeshift materials, silungan lang anya ng mga Chinese fishermen. Yun pala yung intention mga kababayan. Maglagay muna ng makeshift structure. Sabihing silungan lang ng mga fishermen sa panahon ng masamang panahon. Ayun. After several months, ay nakabantay na pong Chinese vessel, military vessel, naval ship ng China. Kinordo na. Ganon ang ginawa nila. At tinaras na yung ating mga mangingisda. Bawalan na kayo rito. Sa amin ito. Diname na nila. Ganon sila, mga kababayan. Yung mga strategy nila, mga kababayan. So yung paninindigan ng ating Pangulo, ipaglaban, suportado po ni Martin Romualdez. Malinaw yung mensahe noon. Sabi ni Martin, hindi kami titigil sa aming lehitimong misyon sa WPS. So yun ang tono ng pananalita mga kababayan na firm, malinaw at makabayan na tulad ng sinabi ng ating Pangulo. Pinaninindigan niya until today, not an inch anya ang isusuko namin, isusurrender namin to any foreign power. Paulit-ulit na sinasabi ng ating Pangulo, the Philippines will not lose an inch of its territory sa aking pamumuno. So ito ay isang state policy. Walang lihim na kasunduan, walang tahimik na pag-atras tulad ng mga experience natin noon. Walang pragmatic surrender. International law, mga kababayan ang sandata, hindi giyera. So, nakita natin, maganda yung ginagawang strategy ng ating Pangulo. Aktibo niyang iginiit ang 2016 arbitral ruling. Pinalakas natin ang alyansa sa Amerika, Japan at Australia. Pinipili natin ang rule-based order laban sa bullying na ginagawa sa atin. So ito ang malinaw, mga kababayan, na depensa ng soberenya sa modernong mundo. May malinaw na mandato sa ating mga mamamayan, sa taong bayan. So sa kabila ng mga propaganda na ginagawa ng mga enemies of the state and of the Filipino people, yung mga survey po sa 2025-2026 malinaw. Pinakita ang malakas na suporta ng ating mga mamamayang Pilipino sa posisyon ng ating gobyerno. Ang pagtayo natin laban sa China. So ang ibig lang sabihin, yung paninindigan po ng ating Pangulo at saka ni Martin Romualdez align sa kagustuhan ng ating mga mamamayang Pilipino. Pero yung kampo ng mga Duterte, malinaw, pro-China, yung pattern nila ng pamumuno. Tahimik sa China, malupit sa sariling bayan. Bakit malupit? EJK po. Kaya nga po siya naharap sa crimes against humanity. Di ba po? Tapos isisisi sa ating Pangulong Bongbong kasi na-deliver siya doon sa dahig. Di ba po mga kababayan? So malinaw po sa panahon ng Duterte administration, minaliit po. It is a fact. Minaliit yung 2016 arbitral ruling. Inuna yung economic promises through loans sa China. Pinili ang pagpanig sa China kahit may pang-aabuso. Kaya nga galit si Sara, hindi daw itinuloy yung mga project na sinimula ng kanyang tatay. Iyong pondo mga kababayan, may kulatilya, pananahimik sa West Philippine Sea, papayag ka sa ganon? Sell out? Yun ang gawain ng China po. Ginagamit yung loans para manahimik. Di tayo papalag sa kanilang pagmamalabis, sa kanilang interest. Imagine kung i-surrender natin yung West Philippine Sea. Ay na-discover pong gas field
that will support our needs sa kuryente po, pagkukulang sa kuryente for the next 7 years. Sabi po ni DOE Secretary Garin, nga ang utos ng ating Pangulo, mga kababayan, palakasin ang security dito po sa Malampaya 1 gas field dahil sa na-discovery po gas deposits. Yan po ang dahilan kung bakit interesado ayaw tayong natantanan ng China dito sa West Philippine Sea because of the gas deposits po. So hindi maaari yung ginagawa po nila, yung strategy, pinautang para hindi tayo mag-ingay, huwag tayong tatayo. Yun ang ginawa ng previous administration. So as a result, mga kababayan, dumakas yung loob ng China. Dumami yung harassment sa West Philippine Sea. Nawala ng deterrence ang Pilipinas. So, pari-parihong pattern ng katahimikan. Ito yung mga personalities na alam natin ang kiling nandun sa China. Si Sara, si Robin Padilla, si Alan Peter Cayetano, si Bungo, si Marcoleta at iba pa. Pagdating sa China, sa bagay si Chinese, ngayon nga Bungo ang apelyido niya, Go. Di ba? May admission mismo, mga kababayan ni Digong. Chinese niya yan. So, hindi kailangan sumigaw ng pro-China, mga kababayan. Sapat na po ang paulit-ulit na katahimikan kapag China ang usapin. Pag tahimik po, alabs na. Kasi po, sa politika, ang katahimikan ay isang desisyon. So, sa influence, operations, para may paliwanag lang natin po, at propaganda ecosystem, may malinaw po na operational pattern. Influencers po na dinadownplay ang agresyon ng China. Narratives na sinisisi ang Pilipinas. Yun na niya, Mr. Maravillas, ang lagi nating na-observe. Kaya kailangan nating ipaliwanag. Ganon ang style nila. Then may mga troll networks na nagpapalaganap ng takot at pagkakahati-hati. Divide and conquer nga po ang strategy nila. Yun ang layunin. Pagwatak-wataki ng mga Pilipino. Painain ang loob ng publiko. Lagi nilang sinasabi, pakita niya, kaya natin makipaghira. Kayo lang naman nagsasabi ng ganyan. Di ba po? Gawing normal ang pagyuko sa China. Yung defeatist attitude, nawala na yung inaawit natin, mga kababayan sa lupang hinirang. Nang sabi dyan sa huli, sa manlulupig, di ka pasisiil. Ang mamatay ng dahil sayo. Yon ang tinanggal, mga kababayan. Pilit nilang tinatanggal sa damdamin ng mga Pilipino. Sa walang tigil nilang pananakot sa atin. Hindi pwede ang ganon, mga kababayan. Nanindigan tayo noon sa mga Kastila, maging sa mga Amerikano during the American-Filipino War. Sa Japan, di ba po? Huwag nating kalimutan ang sakripisyo na ginawa ng ating mga bayani. Hindi po abstract yung sovereignty ng ating bansa. So habang ang mga politiko na pro-China, nag-iingat daw sila na dapat hindi magalit ang China. Umiilag sila sa isyo. Nagaanap ng palusot. Nakikita natin ang ating mga mangingisda. Binobomba naman ang water cannon ng China. Tinataboy sa sariling dagat. Pinagkakaita ng kabuhayan. So malinaw na pagtraidor nitong mga politiko. Ang kanilang ginagawang pananahimik, kung magsalita, imbis pabor sa ating interes, pabor sa China, na nangara sa atin. So ito yung price ng duwag ng pamumuno ng previous administration at ng kanyang mga alipores ngayon. So sa issue po ng West Philippine Sea, malinaw ang pagpipilian. Ang panindigan ng magpinsan ng ating Pangulo at ni Martin. Sovereignty, batas, dangal. At interes ng bayan. Pero yung mga pro-China politicians, katahimikan, pag-urong, propaganda, dayuhang interes. Yon ang kanilang sinusulong. Malinaw yon. Kaya importante, gisingin natin ang diwa ng ating mga mamamayan sa paulit-ulit na pag-educate natin sa kanila. At mapag-warningan natin sila pagpipili, lalo na sa susunod na eleksyon sa 2028 po. So, ang sovereignty dapat, mga kababayan, hindi dapat yan pinapakiusap. Hindi dapat isinasantabi. Hindi dapat siya pinagpapalit sa mga pangakong hindi man sigurado. So sa issue ng West Philippine Sea, kanino tayo? Kanino ka dapat? Sa Pilipino o sa China? So manindigan po tayo. Malinaw ang ginagawang agresyon ng China sa atin. Dapat malinaw din ang ating paninindigan. Huwag tayong yuyukod po sa banyaga. Manindigan po tayo sa tama. Manindigan po tayo sa interes ng ating bansa tulad ng ginagawang paninindigan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
na buong sinusuportahan mga kababayan ni Martin. Hindi itong mga makabagong makapili mga kababayan. Kundi nahin natin itong mga hudas ng bayan. Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.